ng Panginoon Kristo, isang mapagpalang po sa kung pag-aaralan po natin ang pangyayari sa ito, kalooban po ng Diyos na naparito tayo sa punto ito. Kaya sa muli, sa mga kay Chabili, sa kanyang mga anak, narito, sa mga kauhan niya, naabot ng boses sa ibahagi sa pakikinig ng isang magandang tanghali po. Kung pag-aaralan po natin ang sitwasyon, tao lang naman po ang nagkakaroon ng pagkakapakapit. Pero po, pagdating po sa kalooban ng Diyos, nasa ilalim tayo lahat niya. Kaya, kung pag-aaralan po natin, hindi masama yung bahagi, nakakatulong din yan para yung pagpapalagana ng salita ng Diyos, kumbaga, kung isa lang ang lugar na pagdadausan ng Ebanghelyo, naging dalawa. Dalawa yung site na pinapangalanan. Kaya sinugot tayo sa buong sanlibutan. Kung napakalawak ng sanlibutan, sa isang lugar lang tayo mag-Ebanghelyo, kulang. Kaya yun dumami yung tagapangaral ng Ebanghelyo sa iba-iba na lugar ipinapangaral ang Ebanghelyo. Pero sa ngayon po, kung pag-aralan po natin, kalooban po ng Diyos na tayo ay makarating sa kumpleto. Isang pagpapasalamat po kay Chabili dahil sa binigay niya yung pagkakataon na makasama natin siya sa oras na ito. Lalong-lalo na sa kanyang hinihingi na magkaroon ng panalangin at Ebanghelyo. Ngayon po, ang bibigyan ko po ng buhay ayon po sa unang Korinto, sa Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 10. Ito po ay palagi na pong binabasa, palagi na pong napag-aaralan, palagi na nating napapakinggan. Pero po, kumbaga, sa mensahe o yung pinaka-sustansya ng mensahe, palalawasin pa natin. Nang sa ganon, madagdagan pa ang ating pagkaunawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano kung sabi dito? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel datapwat, wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umakilaw. Kung pag-aralan po natin, kahit man na meron tayong kaloob na matapagsalita ng lahat ng wika ng tao, marunong tayo ng British, English, German, o kahit anong salita Chinese dito sa buong sanlibutan. At kahit makaalam pa tayo ng mga pananalita din ng anghel, walang iba yung mga salita na hindi naman natin nauunawaan. Hindi, puro pagpupuri sa Diyos. Bagamat meron tayo niyan, pero walang pag-ibig. Kumbaga, halimbawa, pinakausap natin ang ibang lahi, pero hindi nila nararamdaman na para ang nangyari, nagsasalita lang tayo, basta magkaunawaan lang. Pero yung mensahe na kaya ka pala nagsasalita, na ipinapadamo dama mo sa kanya, na nandiyan ka sa kanyang tabi. Kumbaga, halimbawa, nagpapayo tayo sa ating kapwa, tumutulong tayo sa ating kapwa, hindi lang yung nagsasalita, kundi nararamdaman ng ating kapwa, yung pag-ibig na naroon sa ating puso. Na kaya natin yan ginagawa, dahil, kumbaga, bukas sa ating kalooban ang ginagawa natin. Ganyan po yan. Pero kung halimbawa, hindi natin lalakipan ng pag-ibig, katulad po yan ng batingaw na umalingaw. Kumbaga wala sa tono. Hindi mo malaman kung yan ba ay sintonado o matining o ano ang tunog niyan. Kumbaga, hindi po siya nasa ayos. Kaya para maging ayos, lalakipan po natin ang pag-ibig. Lalong-lalo na kung meron tayo ng mga kaloob nito. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman,
At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na napalipat ko ang mga bundok, datapwat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Halimbawa po, sa panghuhula, magaling tayong mangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi naman natin ipinapadama na para bang ang nangyari, nagsasalita lang dahil sa tungkulin, dahil Ebanghelista. Kundi, kaya tayo nagsasalita para maramdaman ng ating kapwa na ang sinasabi natin ay totoo. Na kumbaga hindi pakitang tao na nagsalbawa. Ako, nagsasalita ako ng Ebanghelyo. Paglabas ko naman, iba yung ginagawa ko. Ang mangyayari po niyan, magiging bulan po ako. Para maging totoo, dapat ipapakita natin, ipapadama natin sa ating kapwa na kaya tayo nagsasalita, dapat natin ng ibig. At ganun din po, kung mayroon tayo ng mga hiwaga ng kaalaman. Halimbawa, alam natin yung lahat ng mga pamamaraan kung paano ang tao mapabuti, mapaayos ang kanilang buhay. Pero kung halimbawa, sasabihin natin, kapatid, magpakabusog ka. Pero hindi naman niya nararamdaman na mayroon naman pala tayo pagkain na pwede natin ibahagi sa kanya, isiya'y gutom. Dapat madama niya na sa pamamagitan ng gawa, sasamahan natin, lalakipan natin yung bawat salita na binibitawan natin sa ating kapwa. At ganoon din sa pananampalataya. Kahit napakagaling natin sa pamamagitan ng pagtutulong sa may karamdaman. Kumbaga sa isang kisap mata, ang isang inaalihang masamang espiritu kapag pinagwiwikaan natin, gumagaling agad. Ang isang tao na hindi nakakagawa ng mabuti, kapag ating pinapayuhan ay nagagawa ang mabuti. Sa makatuwid, kinakailangan lalakipan natin kahit hindi po sasabihin ng pananampalataya lamang, kundi may kasama pong pag-ibig. Kaya po, dahil po sa mga bagay na iyan, ang lahat, maging yan man ay karunungan, kaalaman, pananampalataya, o kaloob na ipinagkaloob sa atin, palagi po nating lalakipan ng pag-ibig. Kumbaga, ipapadama natin sa ating kapwa yung pagmamahal nang sa ganun, maramdaman nila ang pinakaminsay bakit natin ginagawa ang isang bagay. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng ating mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang ating katawan upang sunugin, datapwat wala kong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Halimbawa, meron akong isang bagay na pag-aari. Pagkatapos ipinagbili ko, tapos ibinigay ko doon sa mga dukha. Pero, hindi naman nila nararamdaman na parang ang nangyari, sumunod lang ako sa bagay na yun na pagkakaloob. Pero hindi naman nila naramdaman na yung bagang dapat nandoon ka ng mga bagay na binibigay mo yun para maramdaman nila. At ganun din, doon sa tinatawag na kahit sunugin pa ang ating katawan, ipagkaloob pa natin para sa mga kapatid natin, para sa kapwa natin, pero hindi natin pinahalagahan o kaya binibigay ang pag-ibig na para sa kanila na halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Siya ay nagdipa sa krus, pero meron siyang sinabi, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya po, doon sa mga nanalig sa ating dakilang Panginoon, meron pong kapatawaran, lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng kanilang ginagawa. Pero po tayo na mga lingkod na ng Diyos, nakakaunawa na tayo. Marahil hindi na po tayo sakop doon kapag alam na natin, kumbaga matagal na tayong nakikinig ng Ebanghelyo. Hindi na po tayo baguhan. Kaya, kinakailangan po maunawaan natin sa bagay na ito na ang pagkalinga ng Diyos, ang kanyang habag, ang pag-ibig, dapat po doon tayo mabuhay. Ano pang sabi dito? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ibig sabihin, mahaba ang pasensya. Kagaya naman ng Diyos na sa kabila ng mga tao na gumagawa ng mga pagkakasala, sa kabila ng mga tao na mga masama, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na masumpungan yung tinatawag na pagsisisi. Kaya hinahabaan niya pa ang buhay ng mga masasama para magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ganyan po ang isa sa
Ibig sabihin yan. At magandang loob. Ibig sabihin, hindi lamang sa panlabas na kagandahan ipinakikita, kundi sa kalooban ipinakikita din sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng ating ginagawa sa kanila. Hindi ibig sabihin na minsan lamang tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa, kundi nagpapatuloy. Diyan makikita yung laman ng ating kalooban kung tayo ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nananabili sa makatuwid, katulad ng isang tao na kapag umaangat pa sa buhay, minsan hinihila pababa. Yung bang sa halip na dapat ipagkatuwa dahil umangat ang buhay ng isa, ang nangyari na parang hinihila pa natin pababa. Kung baga naiinggit, dapat po, kung tayo po ay ipinapakita natin ang pag-ibig, dapat po wala tayong ng ugali na pagiging mainggitin. Sapagkat wala po dyan ang pag-ibig. Magkalaban po yan. Ano po kung sabi dito? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapurit. Kahit may ginawa man tayong mabuti, kahit tayo man ay naging mabuting tao, o ginawa natin sa ating kapwa, nakatulong tayo, hindi po dapat yan ipagmamalaki. Kundi, kumbaga, ang aariin natin sa ating sarili na nakagawa tayo, meron tayong nakakakita ng lihim ng mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa. Sapagkat, ang Diyos po ang gaganti sa bawat isa na gumawa sa atin, na sa mga ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapurit, hindi mapagpalalo o hindi mapagmalaki. Na kumbaga, halimbawa, dahil natuto ng manggamot, natuto ng tumulong sa kapwa, maglalagay pa ng karatula na kapalagay, sikat na manggagamot. Dapat po, hindi po dapat yan natin ginagawa. Sapagkat tunay na baka mas mabigat ang pagsubok na danasin natin. Ano pa sabi dito? Ang hindi nag-uugaling mahalay. Kumbaga, may respeto sa bawat isa, katulad ng lalaki sa babae, na hindi pinapakitaan ng anumang bagay na masama sa paningin ng iba. Halimbawa, kung mag-mission ang isang babae, isang lalaki, kailangan may kasama ka pang isa. Hindi pwedeng dalawa lang kayo. Baka sabihin, may makakita niya na saan kaya galing yung dalawa, hindi nagkasala pa ang ating kapwa. Kaya kinakailangan may pag-iingat po tayo dyan. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ano pong hinahanap? Yung kapurihan na sa lahat ng ginawa natin. Sabi nga, kung tayo po'y gagawa ng kabutihan, dapat ang ginawa ng ating kanang kamay ay hindi na malaman ng kaliwang kamay. Kumbaga, sa atin na lang yung ginagawa natin na yan. Hindi na dapat natin ipagmamalaki sa ating kapwa. Hindi nayayamot. Kahit may nagkamali man sa ating kapwa, kahit na hindi mabuti yung ginagawa ng ating kapwa, hindi po dapat tayo mayamot. Kundi sa pamamaraan na pwede natin kausapin, pwede natin tulungan sa pagpapayo, pwede natin gabayan, subaybayan, nang sa ganon, kumbaga man siya ay nalihis o kaya nagkamali o kaya nagkasala, sa pamamagitan ng mabuting pag-iisip, matuturuan natin. At lalong-lalo na kung tayo po ay nangagkakaisa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na ginagawa natin ito dahil sa tinatawag na pag-ibig. Ano pang sabi dito? Hindi inaalumana ang masama. Halimbawa, meron man nakagawa ng masama. Kumbaga, iniiwasan na natin yan. Kumbaga, lalayo tayo. Hindi tayo makikisama doon sa gumagawa ng masama. Sapagkat, kumbaga, dahil nga, nilalakaran natin ang mabuti, ang ayon sa kalooban ng Diyos, dapat magpatuloy tayo doon sa daan na itiduro sa atin ng Diyos. Kung paano tayo tinawag, magpatuloy tayo sapagkat kaya po tayo nariyan, kaya tayo tinawag dahil kalooban po ng Diyos tayo ang pinili at pinagkalooban niya ng isang bagay
na dapat natin sundan. Kaya po, kapag may lumilihis na ng landas, hindi po dapat yan, kumbaga, kung maaari na dapat mahikayat pa natin sila na magbalik loob, magpatuloy ng mga gawa sa kapwa, sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay. Kumbaga, kung nalihis man yan, ay muli natin ibalik sa tamang daan. Nang sa ganun, magpatuloy sa kanilang ginagawa. Hindi nagagalak sa kalikuan. Halos magkaparehas din po. At kundi nakikigalak sa katotohanan. Kapag may pinag-uusapan, halimbawa, nag-uusap-usap, puro biroan, papunta na sa pikunan, dumistansya na po tayo dyan. Pero, kung yun po ay para sa katotohanan, pwede tayong makilahok, pwede tayong makisama. Sapagkat mayroon tayong aral na mapupulot yan. Yung tayo matututo, sapagkat ang madali lang naman po kasi. Yung makinig, madali lang. Yung magbasa, madali. Pero yung aplikasyon sa totoong buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, minsan mahirap po. Bakit po? Napakarami po kasing balakid. Unang-una, tayo'y nasa katawang laman. Ikalawa, mayroong pangangailangan ang katawang laman. Ikatlo, dahil din sa ating katawang laman pa rin na minsan nababagot, napapagod, minsan nanghihina, nanlulupaypay. Kaya po, kinakailangan palakasin po muli yan sa pamamagitan ng palaging pakikinig ng salita ng Diyos at subaybay ng ating kapwa. Diyan po matutulungan tayo para may pagpatuloy pa natin ng ating sinumpaan sa dakilang Panginoon. Lahat ay binabata. Kahit man yan ay kaaway natin o hindi, kinakailangan natin magsakripisyo. Pagtitiisan po natin yan. Hindi po tayo magbibilang na sasabihin, ay hindi ko yung kalinya, hindi ko yung kakulor, magkaiba kami ng paniniwala, magkaiba kami ng sikta o relihiyon. Hindi po. Kumbaga, babatahin natin sapagkat kapwa natin sila. Tao lang po ang nagkakaroon ng pagkakaiba-ibang paniniwala o pananaw sa buhay. Pero pagdating po sa harapan ng Diyos, sabay-sabay tayong haharap. Wala pong relihiyon, walang sikta. Sabi nga, iba-ibang liti, lahi, angkan, magkikita-kita sa bandang huli. Kaya po tayo ay tinuturuan dito na mga turingan tayong magkakapatid. Ano ba kung sabi dito? Lahat ay pinaniniwalaan. Pwede po natin paniwalaan yung mga bagay na mabubuti. Pero kung paninira na sa kapwa, hindi po dapat natin yung paniwalaan. Sapagkat bagay yan ay katha lamang. Pero kung mga bagay na mula sa Diyos, mga bagay na kalooban ng Diyos, at mga bagay na gawa ng Diyos, pwede po natin paniwalaan yan, sapagkat yan ay mula sa Diyos. Pero kung mula sa tao, kapag ito'y kwento lamang, o katha, o mga alamat na wala naman pong pinaka-totoong pinagmulan, gawa lang ng tao, hindi po dapat tayo maniwala. Kundi ang paniwalaan natin lahat ng mga gawa ng Diyos. Mga bagay na nakikita, mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap. Yan lahat mga inihula na ng mga propeta at ganoon din ng ating dakilang Panginoon ang mangyayari sa hinaharap. Dapat po natin yan paniwalaan. Kaya po tayo tinuturuan na mag-ingat, magpatuloy tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kundi siya po ang nagpupuno ng mga kakulangan. Kung halimbawa po, mayroong tao na tumulong sa atin, mayroong tao na kumausap sa atin, kapag sinasamahan po yan ng pag-ibig, napupuno po yung mga kakulangan ng mga ginawa sa atin. Sa pamamagitan po ng pag-ibig, yan po ang nagbubuo ng ating pagkatao. Yan din ang nagtuturo sa atin upang maging mabuting tao. At yan din ang nagtuturo sa atin upang sa ganun lakaran natin yung pamamaraan ng Diyos na kung papaano siya'y nananahan sa ating buhay, dapat manahan naman tayo sa pag-ibig. Sapagkat sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, kung tayo'y nakikinig sa Kanya, tutuparin natin ang Kanyang mga utos.
at kalulugdan tayo ng Ama at tayo'y gagawin nilang kanilang tahanan. Sa makatuwid, lalakad na tayo sa katotohanan na siyang inalimbawa ng ating dakilang Panginoon sa kanyang sarili na siya ang katotohanan at ang Diyos naman na ating Ama ay humahalimbawa sa sinasabing ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nararamdaman natin sa ating puso ang pag-ibig o pagmamahal na naririyan sa ating kalooban, tunay nga po naririyan ang Diyos sa ating kalooban. Kaya po, bigyan natin ng pagkakataon ang kalooban ng Diyos ang manahan sa ating buhay at wag ang sarili po nating kalooban. Sapagkat, kagaya po ngayon, kung kalooban po natin, siguro wala tayo dito. Kapag meron tayong mga kanya-kanyang gawa. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, tayo po ay pinagsama-sama sa lugar na ito upang makinig ng Ebanghelyo at makadalaw sa ating kapatid. Ano po kung sabi dito? Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nakakilala tayo ng bahagya at nanguhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Ay kung pag-aaralan po natin, may mga hangganan lahat. Ang hula o pangangaral ng Ebanghelyo matatapos kapag wala ng mga tagapangaral sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Pero yung aral, nariyan pa rin. Ang mga wika, matatapos din. Titigil. Ang mga kaalaman, gaya ngayon, kung ano-anong mga nire-research ngayon ng mga kaalaman, titigil po yan. Pero, sabi nga, ang pag-ibig, kung mga nakakilala tayo ng bahagya, ito po, minsan lamang ang buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bahagya lamang tayong natuto. Bahagya lamang tayong nakarinig ng Ebanghelyo. Bahagya lamang tayo na aralan at ginawa natin ang mga bagay na mabubuti ayon sa kalooban ng Diyos. May katapusan po yan. Pero, yung kasakdalan po, yun po ang pagsikapan natin na kumbaga, tayo po, dati, hindi tayo marunong mag-control ng ating sarili. Lalong-lalo na ang ating mata, ang tainga, ang pandinig, ang panglasa, o ang ating panghawak. Kung hindi pa natin limitad, nakukontrol yan. Pero, sa pamamagitan ng pag-ibig na itinuturo sa atin, natuto na tayo na magpigil ng mga bagay, lalong-lalo na ang nag-iisang bahagi na pinaghiningas ng impyerno sa makatuwid bagay ang dila. Kung tayo po ay nakapagpigil na ng dila, ang tawag sa atin yan ay isang sakdal na tao. Sa makatuwid, hindi na tayo nadadala ng mga kwento, hindi na tayo nadadala ng mga paninira, kundi tayong lahat ay magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa sapagkat ang kalooban po ng Diyos ang dapat na nangyayari sa bawat isa sa atin at hindi ang sarili natin mga kalooban na nandiyan po ang mga bagay na pwedeng ikapahamak natin. Halimbawa, kung dati nagagalit tayo, kumbaga limitado na. Kung dati napupo tayo, dapat iniiwasan na natin yun. Kung tayo mainisin, dapat hindi na po tayo ganun. Kundi sa pagsasanay, kumbaga patuloy na pagsasanay o practice na nagiging perfecto po ang ating buhay. Sabi nga sa English, practice makes perfect. Perfect, ibig sabihin sa Tagalog, kasakdalan. Sa palagi natin ginagawa, kapag yan ay nagpapatuloy, papunta na tayo sa kasakdalan. Yan lamang po may babahagi natin. At salamat sa Diyos at sa pagkakataon na pinagtalang sa akin. Magandang umaga po muli.